Target ng Kamara na ipasa ngayong araw ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Kahapon, sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang budget proposal. May report ang ating kasamang si Mel Alesmoras. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara ang pagpasa sa House Bill No. 10800 o 2025 General Appropriations Bill. Sa plenary session ng Kamara kagabi, binasa sa kapulungan ang sulat mula sa Presidente. Dito'y nakasaad na sinesertipikahan bilang urgent ng Pangulo ang panukalang higit 6 trillion pesos na national budget. Ibig sabihin niyan, pwedeng gawin sa loob lang ng isang araw ang pagpasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa ng panukala. Ito ay para matiyak na hindi maantala ang operasyon ng pamahalaan at tuloy-tuloy ang pagpondo sa mga programa ng gobyerno. Ngayong araw, target ng Kamara na maipasa na sa huling pagbasa ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Gayunman, hindi pa matukoy kung ano ang mangyayari sa 2025 budget proposal ng Office of the Vice President dahil no-show pa rin ang mga opisyal nito. Kasi kahapon, 17 oras naghintay ang miyembro ng House of Representatives for the Office of the Vice President to appear before the plenary. Although may pinadala po silang mga abogado, but they are not properly equipped with the authorization, no? So in other words, they're not authorized to represent on behalf of the Vice President. So ngayon po, naka-schedule ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President. So we will wait until the Vice President shows up and then or any of the representative of the Office of the Vice President. Binigyan ng mga mambabatas ang OVP ng palugit hanggang ngayong Miyerkules, September 25 para magpaliwanag ukol sa kanilang panukalang pondo. Hamon ng ilang kongresista kay Vice President Sara Duterte, magbitiw na lang kung ayaw na niyang gampanan ang kanyang tungkulin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. That's clearly the clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi alam mo, ano yun trabaho yun, responsibility. This is not even about her, this is about the Office of the Vice President, the second highest position of the land. Una nang iginiit ni VP Sara na nakapagsumite na sila ng mga kinakailangang dokumento sa Kamara. Kaya't ipinauubayan na nila sa mga kongresista ang pagpapasya sa kanilang panukalang pondo. Sa isang Facebook post, pumalag din ang OVP laban sa umano'y mga hakbang ng paninira sa Vice-Presidente, partikular na sa isyong siya ay nasa beach lang sa gitna ng plenary deliberations. Ayon sa kanyang opisina, abala ang Vice-Presidente sa pakipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Bukod naman sa OVP, pinatututukan din ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang budget proposal ng Department of Health. Isinusulong kasi niyang mapalawak pa ang benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth na sakop ng DOH. Mahalaga ang pambansang pondo para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng mga programa at inisyatibo ng pamahalaan, kaya't pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nila itong tututukan. Mel Alesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.